Hey guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking channel. Of course, wala, itinry ko lang itong effects na ito sa TikTok. But anyways, ayan yun na, may kikwento lang kasi ako. Meron akong nakausap sa recent na nilakad ko. At syempre, nagkwento sila about sa experience nila dun sa taping ng Sigabo ni Coco Martin at ni Julia Montes. Medyo na off daw sila dahil masyadong mahigpit yung mga martial, which is okay lang naman talaga kung mahigpit. Ang problema lang talaga, kahit yung may-ari nung bahay na pinagtitapingan nila, parang pati yon medyo nagiging victim nila. So parang ending tuloy, after that ng tape, after nun, eto think na sinabi, binigay nga daw ng mas mura yung venue na yon. Kaya lang parang na-offend nga sila dahil bawal nga daw magpa-picture kay Coco Martin, yung mga tipong ganon. So sana lang talaga pag wag masyado mahigpit, although talaga namang nagtatrabaho. Ako sinabi ko naman doon sa kausap ko, si Coco pag nagtatrabaho, focus talaga yan. Baka nga kasi kasi nga si Coco, di ba, ang dami niyang ginagawa. Hindi lang naman siya artista, director din siya, writer din siya. Siya talaga lahat. Kaya siguro masyado nakafocus sa ganon. Pero sana nga, mas pagkukulan ng attention. Like for example, kung yung may-ari naman ng bahay talaga yung parang kahit papano, nakikiusap, sana pagbigyan. Kasi sabi nung may-ari yata ng bahay, mura lang niya pinarent yung venue, yung lugar, yung bahay nila. So, yun nga lang. So, parang nata-turn off tuloy sila. Pero sa totoo lang, knowing Coco Martin kasi na napakabait na tao at alam niya talaga yung feeling na ganyan kasi siya mismo alam niya yung pakiramdam ng mga fans, yung mga ganyan. So nakakalungkot lang na parang baka nga hindi nakakarating exactly sa kanya yung halimbawa yung pabor, yung pakiusap, yung mga ganyan. So sana mas mapag-usapan pa kasi syempre pangit naman kung hindi na sila makapag-taping doon, di ba? Dahil lang sa mga halimbawa dahil lang sa nangyayari ang experience ng mga iba nung may-ari dun sa mga martial. So yun, but anyways, yun lang naman yung kwento. But kaya lang sana nga at least makarating kasi syempre ako naniniwala ako na kung si Coco Martin lang yan, although naniniwala naman ako na pag nag-work si Coco, focus and focus. Like halimbawa pag nagpahinga siya, pahinga rin talaga siya. Hindi naman siya yung parang kasi sabi nung halimbawa lang, papasok yung may-ari ng bahay dun sa venue, parang pati sila sinisita. Pero nung pinagpakilala siya na siya yung may-ari ng bahay, yung parang ganun lang. Yung treatment daw ang hindi maganda, yung hindi man lang mag-apologize, na nagkamali, na hinaharang yung may-ari ng bahay. Yung mga tipong ganun. At sa totoo lang, napakamura nung parent niya nung bahay na yun, nung sinabi niya sa akin. But anyways, ayun, hayaan na lang natin. Ang importante naman doon ay makarating lang kay Coco Martin habang maaga. Kasi nga syempre, ayoko rin kasi si Coco Martin, siya yung tipo ng artista talaga na pag kahit makita kanya, kahit lumampas na siya, babalik at babalik siya para magbigay pugay. So naniniwala naman ako na meron lang nagkaroon lang ng gap, meron lang miscommunication dyan. So, pero sana wag din masyadong mahigpit yung mga martial. Kilalanan din nila yung mga tao sa paligid. Although syempre ngayon focus talaga yung taping ng Sigabo kasi nga alam naman natin na na kailangan niya, minamadali na rin yan, kailangan na may palabas kasi nga 'di ba yung nangyayari daw sa ratings nga ng mga nag-occupy ng oras niya. But anyways, ang wagi lang naman doon ay ang Kim Pao serye. But anyways, ayun, pagdating naman sa Kim Pao, of course, no doubt, talaga ang Kim Pao talagang nagbibigay kaligayahan talaga sa mga fans. Yun talaga, walang duda. Kasi tignan mo, can you imagine, no? Ang daming malulungkot na naman kasi, like for example, nung kailan lang ang lulungkot ng mga tao kasi or galit ang mga tao because of the kuryente, the bills, etc. At syempre, ang lulungkot nila kasi nga, dahil dun sa nangyayari sa Senate, nangyayari sa politics, yung mga nababasa natin everyday, yung mga ganong tipo. And then, nagiging masaya lang ako, nakikita ko yung nagtitrending sa X, of course sa Facebook and sa Instagram, nagtitrending bigla dahil sa alam mo na sa ng Kim Pao. So pag mayroon sila mga bagong paandar, yun na biglang nababawasan. Ako nga natutuwa nga ako kasi syempre like pag sinasabi nila totoo naman daw ang stress, ang sakit dahil yan sa stress at sa mga kinakain natin. Pero talagang pag masaya ka,
masaya ka, nawawala ang pakiramdam. Kasi talagang hindi ko maisip na dahil din sa mga na-experience nila, like mga senior, no? Dahil sa karanasan nila, yung pagiging happy nila sa Kim Pao, nakakalimutan nilang senior sila. Bumabata ang pakiramdam nila. Which is, ako nagigets ko yun, ha? Yung ganun talaga, na pag nakikita mo talaga yung mga idol mo, na nakakalimutan mo yung edad mo. So, yung mga ganong tipo. May iba naman na overthinker din. Siyempre, mga Kim Paulandia na overthinker. May makita lang na, halimbawa, may makita lang nakasama ni ni Paolo Avellino sa picture na babae or what. Parang, ano na sila, nagkakaroon na sila ng anxiety, which is hindi maganda. Kasi syempre, overthinker nga dapat hindi ganon. Dapat happy lang, dapat, wag masyadong, dapat kampante lang. Kasi ako naniniwala naman ako, sabi ko nga sa inyo, eto namang Kim Pao, kung talagang wala naman tong future, di ba? Parang noon pa dapat, after first, second project, wala na. Talagang give up na sila sa ipinapakita or ginagawa nila in public. So, yung mga ganong tipo. So, sana lang, wag masyado. Naawa rin kasi ako sa iba, yung mga overthinker nga, na parang nalulungkot sila, parang yung buhay nila biglang parang anong tawag doon, yung down na down sila every time may makikitang ganon. Huwag ganon. Dapat dapat habang nakikita nila, dapat lagi lang silang masaya, especially pag nakikita naman nilang may effort naman talaga ang Kim Pao na halimbawa na magbigay ng mga ayuda, yung mga ganon. So, more on wag lang masyadong negative thinker, wag lang overthinker kasi yan talaga ang nakakasira ng whatever. So, yun talaga sinasabi ko na, ha. So, kaya yung mga kumakausap sa akin tungkol sa ganito, sa ganyan, ay wag natin masyadong pag-usapan yung mga, sinasabi ko, wag tayong mag-focus dun sa ganon. Kasi syempre, mas masaya kung ang pag-uukulan natin ng atensyon ay, alam nyo na, yung happy moments lang. Kasi di ba kaya nga kaya nga kayo nag-idolize kasi para maging happy kayo, hindi para maging malungkot. Nag-idolize kayo para maging inspiration nyo sila, hindi para maging kayo, warrior kayo, yung mga ganong tipo. At yun na. Anyways, kaya naman ako natutuwa ako sa mga kababayan natin, mga Kim Paulandia na nasa abroad because very open talaga sila na kahit sometimes nagtataka nga ako pag nagkukwento sila, pag sinasabi nilang ang happy nila because of Kim Pao, hindi na sila masyado nag-share tungkol sa family nila. Of course, may mga kaibigan tayo share sa family nila, malungkot sila, yung ganito. Pero pag Kim Pao na ang pinag-uusapan, ang saya-saya nila, kaya talagang nakakatuwa. Kaya sana lang, ganun lang sana ang pagiging fandom, pagiging fanay, na talagang focus lang, mag-enjoy lang, at sana ay lagi lang maging masaya. So, ayun, kasi nung kailan lang, parang marami na namang nagkaka-anxiety because tagtuyot nga daw, which is hindi maganda, diba? Darating naman ang time na pag may ayuda, kaya naman nakita nyo na nagbigay ng ayuda this past few days, at talagang buhay na naman ang social media, mga tipong ganon. So, anyways, ayan, natuwa kasi ako sa mga pictures ko sa likuran. Kaya yung ginagaya ko yan. Ginamit ko tong app na ito. But anyways, ayun na, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Ayun mo sa mga naman, mag-subscribe din kayo sa aking Facebook. Of course, Don Sermino pa rin. Para at least, dun minsan magchikahan tayo. Kasi si Ray nagla-live din. Ako naman dito ako nagpo-post more on talaga dito sa YouTube. Kasi naman kasi sa Facebook, mga reels yung pinopost ko. But anyways, ayun na, maraming salamat at syempre sa mga nakakaalala at nagbibigay ng kaligayahan din sa amin ni Ray Pumalo. Katulad kanina, happy birthday kung sino man yun. Ayun niya kasi magpabanggit ng pangalan. So, ayun na lang. Pero alam mo na kung sino ka. Basta nasa Cebu ka. Yun. Anyways, again, thank you very much sa lahat. At lalo na yung mga naging kaibigan at kaibigan talaga namin dahil sa Kim Pao at nakakasama namin like Sil Ernie Goldsworth, makakasama namin this week. Na-excited na ako na mag-meet kami, of course. At syempre, may isa pa mga taga-Canada naman. Nakakatawa, no? Galing abroad, pagpupunta ng Pilipinas, nagbibigay talaga ng time para ma-meet talaga kami ni Ray Pumaloy. So, sana lang tuloy-tuloy ang ganung samahan natin. So, eto katuwaan lang to. Naaliw lang ako dito sa app na to sa TikTok. So, yun na muna for now. At least ginagamit ko. Huwag na kayo mag-comment na kung anik-anik para lang. Ayan na, para mas bongga. Bye-bye! Para enjoy lang tayong lahat.